Metro Manila at Karatig Probinsya. Niyanig ng magnitude 6 na lindol. Ilang empleyado ng matataas na gusali nagbabaan mga dapat at hindi dapat gawin tuwing may lindol. Alamin! First Gentleman Mike Arroyo isinugod sa ospital dahil sa namagang ugat na konektado sa puso. High school student sa Bulacan napatay ng estudyanteng sinugod niya ng ice pick. Sa Bataan, batang 5 taong gulang nabigti sa duyan sa kanilang bahay. Campaign rally ni Senador Noynoy Aquino sa Zambales, nabulabog nang magsuntukan ang ilang taga-suporta. Exclusive, dating Chief Justice Artemio Panganiban inamon si Pangulong Arroyo na wag nang magtalaga ng bagong Chief Justice. Save the court from further public ridicule and embarrassment. Glamorosang beauty queen nagkwento tungkol sa simpleng buhay niya sa isang isla sa Bulacan. Justin Timberlake nasa Pilipinas. At exclusive, ilang dancing inmates ng Cebu dumayo sa Manila City Jail at nakipag-showdown. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Bianco, Mike Enriquez. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po. Niyanig ng lindolang Metro Manila at ilang karating probinsya kaninang pasado alauna ng hapon. Naitala sa magnitude 6 ang lindol. Marami pong mga kababayan natin ang nagsipaglabasan mula sa mga gusali. Sa kabutihang palad, wala namang napaulat na nasaktan sa pagyanig. Nakatutok si Jamie Santos. Nang maramdaman ng pagyanig, nagmamadali na lumabas ang eyewitness team mula sa kanilang kwarto sa 17th floor ng isang hotel sa Maynila. Paglabas nila sa hallway, mistulang inuugoy ng duyan ng mga ilaw. Naglabasan din ang ilang tao mula sa katabing gusali. Nabalot din ng takot ang maraming empleyado sa loob ng The Fort sa Taguig. Nanakit pa ang binti ng ilan matapos mapilitang bumaba sa hagdan mula sa nagtataas ang gusali. Mabilis na napuno ng tao ang mga parking lot at open area sa pagdanais na makaiwas sa banta ng pagguho. It's very intense eh. The building is swaying. We could see the other buildings swaying as well. Sobra-sobra ka ba namin? Bakit po? Eh kasi di ba usang lindol ngayon? Tapos 24th floor pa kami. Napalabas din ang mga empleyado sa Ortigas Center, gayon din sa May Manila Hotel at ang Araulio High School sa Maynila. Maging ang mga nagtatrabaho at taga-media sa New Executive Building ng Malacanang nangamba rin sa lindol. Sa Manila City Jail naman, napatigil ang interview ng isang reporter ng GMA News nang maramdaman ng pagyanig. Pansamantala ring naputol ng lindol ang year-end report press conference ng Kapuso Network sa 17th floor ng GMA Network Center. Nagbabaan din ang mga empleyado mula sa gusali ng network. Nabalot din ng pangamba ang mga nakaramdam ng pagyanig sa Samal, Bataan. May lakas na magnitude 6 ang lindol pasado launa kaninang hapon. Sa dagat malapit sa Lubang Island sa Occidental Mindoro ang sentro nito. Pero walang inilabas na tsunami alert ng PVOX. Ang potential na tsunami, posible pong masyadong mahina ang lindol kasi magnitude 7 dapat ang mga lindol para mag-generate ng tsunami. Intensity 5 ang naramdaman sa Looc at Lubang Island sa Occidental Mindoro at sa Maynila. Intensity 4 naman sa iba pang lungsod sa Metro Manila at sa Talisay, Batangas. Naramdaman din ang lindol sa Bataan, Laguna, Pampanga, Cavite, Olongapo, Bulacan, Quezon at Oriental Mindoro. Walang inaasahang pinsala ang PVOX pero posibleng magkaroon ng aftershock. Nito lang Martes, niyanig ng magnitude 5.7 na lindol ang Hilagang Luzon. Wala naman napaulat na nasaktan o napinsala. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, sunod-sunod po ang mga lindol, hindi lang sa ibang bansa, kundi pati dito na rin sa Pilipinas. Ano-ano nga ba ang mga dapat nating gawin sakaling may mangyari pang pagyanig? Panoorin po itong pagtutok na ito muli ni Jamie Santos.
Hindi pa halos nawawala sa isipin ng mga Pinoy ang nangyari sa Haiti at Chile kung saan daang-daang libo ang namatay. Kaya naman di maiwasang maalala ang mga eksenang ganito nang lumindol sa Maynila at Karatig probinsya kanina. Para makaiwas sa sakuna, dapat daw magplano at maghanda. Una, alamin kung malapit sa fault line ang inyong bahay. Maaari makipag-ugnayan sa munisipyo o city hall o pumunta sa website ng PVOX na www.pvox.dost.gov.ph. Bantayan ang mga crack sa dingding at agad ipaayos. Siguraduhing nakascrew mabuti ang mga chandelier at ceiling fan. Itali rin ang mga cabinet sa dingding para hindi matumba. Kung inabutan ng lindol sa loob ng bahay o gusali, huwag na raw lumabas. Mas delikado kasi maglakad sa kalagitnaan ng lindol. Pumunta sa ilalim ng matibay na lamesa at humawak sa paa nito. Pwede rin pumunta sa pinto o sa gitna ng dalawang biga. Lumayo sa mga salamin, cabinet at kahit anong mabibigat na bagay. Posibleng mabasag o di kaya may mga nakabitin na posibleng mahulog. Pagkatapos ng pagyanig, saka tumakbo palabas. Kung inabutan naman sa labas, huwag lumapit sa mga puno, poste ng kuryente at mga concrete structures. Kung ang inyong lugar naman ay malapit sa dagat, agad na lumikas kung malakas ang lindol dahil baka masundan ito ng tsunami. Kung lumindol habang bumibiyahe, itigil ang sasakyan ng malayo sa mga puno, poste at mga flyover at agad bumaba. Kaya po tayo nagsasabi na protektahan ang ating katawan kung ano man ang pananggalang para kung may mahulog man, ay hindi tayo masusugatan. Nagbigay rin ng babala si Solidum sa publiko na wag susundin ang kumakalat sa internet tungkol sa Triangle of Life. Tahas ang sinabi ni Solidum na isa itong hoax o kabalintunaan. Sinasabi kasi rito na kapag may lindol daw, dapat humiga raw sa ilalim ng lamesa ang isang individual para manatiling ligtas. Ayon sa PVOX, mali raw ito. Kapag lumilindol, ang sahig ay gagalaw yan. Gegewang-gewang. Kaya yung mesa ay sasayaw yung mesa. Kaya nga, duck, cover, and hold, hahawakan yung mesa. Kung susundin mo yung Triangle of Life, maiiwanan ka ng mesa. Ang pinaka-importante raw sa lahat ay huwag magpapanik at manatiling laging handa. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Napuno ang Facebook at Twitter account ng GMAnews.tv ng mga komento tungkol sa lindol kaninang hapon. Nagsimulang pumasok ang mga kwento pagkatapos lamang ng pagyanig. Bago mag-alas 6 ngayong gabi, umabot na sa halos 600 na mga nag-reply sa Facebook. Bukod sa mga taga Metro Manila,